Pag dinidiscuss ko ang L. Okay. Lesbian. Pero, mamaya, i-explain ko yung letter T. Okay? O ito naman, si Kuya Boy, A. Si Mark Bautista, sa kanyang libro, sinabi niya na meron siya nakarelasyong lalaki. At meron siya kong girlfriend. So, ang tawag doon ay bisexual. Pwede sa ano? Yes. Yes. Marami yan ha, marami yan ngayon. At ito, ang letter G, Transgender. transgender. O, isa-isay po natin sila. Okay, first, ang lesbian, ang definition niya, babae siya na ang kanyang atraksyon at orientasyon ay sa babae. So, ibig sabihin, first is ang attraction niya, hindi siya na-attract sa lalaki. Babae siya, pero na-attract siya sa kapwa niya babae. So, may mga lesbian na talagang kikay. Nagpapa-ribbon, nagpapa-Brazilian blowout, nagpapa kung ano-ano, nag-make-up, pero ang girlfriend, babae din. Yes. May mga ganon, ha? So, pwedeng lesbian yun. Or, pwede naman yung ang babae siya, pero ang isi ng buhok, hindi nagbibihis babae, kilos babae, sabi sa papa siya parang, hindi mo alam lalaki ba ito babae, etc. Ang tawag sa mga ganon, butch. B-U-T-C-H. Butch. Butch. B-U-T-C-H. Ito yung mga babae na ang isi ng buhok, papakalbo pa, and they act like men. No? Here, never silang nagkarelasyon ng matagal or as in never sila nagkaroon ng boyfriend. Meron pa siguro mga nag-boyfriend sila, sinubukan nila dahil natugso-tukso sa buhay mga barkada, pero eventually, hindi tumagal. Alright? Meron din sila nag-aral sa high school na panay babae. Tapos biglang parang nung high school kayo, walang mga kalalakihan sa inyong school, parang naliligawan ka din ng mga klase mong babae. At sometimes naging kayo pa. Diba? Tapos afterwards, pag-graduate mo sa high school, went to college, parang hindi pala para sa'yo yung gano'n. No? So, ma-outgrow din pala ito? Yes. Pero din naman, straight sila nung high school. Pero nung nag-college at nag-graduate, doon na lumabas. Example, si Gustong Padilla. Dito taga-Baguio siya talaga. Sabi ng kuya ko, kasi schoolmate niya siya, talagang ko na lang siya lalaki. Yung alaka pa sila parang malambot. Tapos ang ganda ng kutis. No? Eventually, nung naging TBD, naalala nyo, tapos yun na nga, nag-out na nga siya. Alright? Yan po. Ang G is for gays. Yan. Gays. Ang gay, pwede siyang umbrella term. Yun yung umbrella term, pwede dito sa babae. So, a woman can also be called gay. Pero, kadalasan, pag gay, lalaki ang na-identify dyan. Ang ibig sabihin ng gay is, it's a sexual affectionate orientation toward people of the same gender. So, babae is babae. So, pwedeng umbrella term to, gay ito, sa baba niya is lesbianism. Pwede yun. Pwede rin lalaki na i-inlove sa kapwa niya lalaki. And used as a term for both men and women. But usually, it's identified with men. Kaya nga, at this point, ano yung mga nakikita natin mga kwento tungkol sa mga bading, no? Merong mga kwento sa Biblia na pag i-analyze mo, meron na talaga mga instances na may mga bading at mga homosexual relations doon. Of course, aside from Sodom and Gomorrah, bukod doon. No? Meron isang part doon, sabi ng isang Bible scholar, si King David at yung anak ng hari, iba yung closeness nilang dalawa. Si Jonathan. Yun, parang iba yung closeness nila. And it's possible that they may have been gay. May have been gay. Alright? Dito sa Pilipinas, ilan lang yung nakikita alam natin mga bading, no? Noong 70s at 80s, hindi sila masyadong labas na labas. No? Of course, si Dolphy, no?
sa kanyang mga pelikulang anak ni Pacifica Kalayfay. Pero that is just simply a character that he played. No? Kultura ng 70s at 80s, hindi masyadong outward na inaamin ng mga tao, iba din sila. Of course, si Herbert Bautista ng 80s, si Rodrigo Paulati ng mga 80s, yung mga Jack and Jill, Jack and Poy, nanay yung mga nagbabading-bading sila. No? So that is going to be their basic character. No? Si Herbert Bautista hindi naman talaga bading, pero si Rodrigo Paulati hindi natin lang alam. No? So why are we sharing that? It's because part bigan ng aming culture. In the turn of the centuries, 90s to the year 2000, slowly, natatanggap na ng society ang ating mga gays and lesbians. Tama ba ako? Ayan na. Meron din si Vice Ganda. Andyan na sila, Boy Abunda. Na talagang right now, even if they're going to be gay, they're going to have what we call as a public acceptance. Noong unang mga alam kong bata ako, it's difficult to really come out as gay. No? Kasi sa school, talagang, ang hirap talagang mag-pretend. No? Lalo na I graduated from a pure boys school. Ang hirap talaga kasi mga kaibigan ko talaga mga bading. Kaya pag-birthday ko, hindi ko maiba yung mga kaibigan ko mga bading. Kasi mabubuko ako na, ay, bading ang mga kaibigan ko, wala man lang one. No? Yung ate ko, nung umuwi siya from Germany, nung graduation ko sa high school, hindi niya nakita yung high school ko eh. Eh, sabi niya, may girlfriend ka? Siyempre, pag naghihinala siya, parang wala siya. Eh, nung tinanong ko ng ate ko, nung may girlfriend ka, halos umakyat yung kinain ko talaga. Nagduduwal ako, promise. Hindi ako nakasagot. No? And buti na lang ang aking pamilya ay very supportive. No? So, yan, ang mga gays. So at this point, punta tayo sa B, bisexual. Ang mga bisexual, as the term said that, bi, meaning? Kaya pag bicycle, ilan ang gulong? Dalawa. Yun. Ang bisexual, pwede siya sa babae, na-attract siya sa babae, na-attract din siya sa mga lalaki. So, pwede, pero kinausin nila mag-asawa, ang problema ng wife, na-discover na meron siyang relasyon ng kapwa niya lalaki. Diba may mga soap-over ang ganyan, no? Nagkainuman, mag-isaman pare, mga ganyan. Before you know it, parang attract siya sa kumpare niya. No? At this point, that is technically the orientation of the guy. Kung tatanungin mo ako, if I can see myself having sex with a woman, hindi. Nagbayaran yung mga 1 milyon. Ayaw ko. Ayoko ng kipay. Ayoko. Di ba? Pero pag bisexual yan, kahit na whatever, carry niya. He can really have sex with both male or female. Pero for me, as a trans woman, just the thought of it parang hindi ko kaya. No? Yung best friend ko, who's also gay, is now married to a woman. At alam ng wife niya na he is gay. Alam niya. No? And right now, of course, ang usapan nila mag-asawa, pwede siya magkaroon ng crush ng lalaki, basta wag lang i-consummate. Hindi yung usapan nila. No? And they're still going on strong right now. And that's something very important. Kasi ang gender ngayon is fluid. Ano yung gender is fluid? Parang ganito, meron ate ha. Kung anong container ng tubig, yun ang itsura ng shape ng water. Pag ang container mo naman, ganito, meron ate. Ganito ang shape ng water. So in other words, pag gender is fluid, hindi mo mapasabing lalaki lang, babae, iba-iba na ngayon, iba na expression. May iba na sa gym, nagbubuhat yun ng kwan, ang hustle, magsiselfie yan, may abs pang ganyan, pero ang boyfriend lalaki. May mga ganon, no? Meron naman mga babae na, as I said earlier, nagpapakon yan, parlor, kapaganda, pero babae ang kanilang girlfriend. At maraming mekanismo yan. May mga babae na one time, nagka-jowa ng lalaki, naggoyo, nagka-jowa na naman ng lalaki, naggoyo na naman, until isipin ng babae, huwag ng lalaki.
Nakaka-stress lang yung mga yan. So eventually, pwede din ang rason. Siya ngayon ay nagrelasyon na babae. May mga ganon. Meron din naman mga lalaki na nagoyo-goyo ng mga babae. No? And therefore, they would just have to decide na okay na, pwede na trans woman ang aking girlfriend. Sa Pilipinas, nagka-catch up pa lang tayo sa ganong klaseng kamalayan. Of course, you know very well, kasal si Vice Ganda kay Ayon. Yung iba, at first, parang hindi nakakadiri, etc. Pero ngayon, pag naghalikan sila, parang hindi na masyadong nakasulakso. Diba? As compared mo na talagang, ako, bawal yan, masama yan, etc. Kapoy lalaki, etc. Ang bisexual definition niya, as sexual and affectionate orientation toward people of the same gender and opposite gender or towards people regardless of gender. So pwede rin naman, yung asawa ng lalaki, ang najowa niya, trans woman. Pwede yun. Kasi regardless of gender na eh. So at that point talaga ngayon, malilito ka talaga kung ano nga ba talaga yung tao o ano yung kanyang sexual orientation. This time, pag sinabing bisexual, Dok, ito ba yung silahis? Yes. Ito po yung silahis. So marami yan, papuntang December. Silahis ng Pasko. Yan. Di ba? Mga nalalaman tayo. Now, at this point, ano yung trans? Ang trans, it didn't have started as gay. Katulad ko, nung high school, bawal magpahaba ng buhok. Kaya yung buhok namin, yung gupit namin, yung 2x3, ika nga, 2 fingers above the ears and 3. Ganun ang gupit namin noon, bawal magpahaba ng buhok. Kaya ako nung high school ako, bago mapagupit, tinitignan ko na yung daliri ng barbero. Mahirap na matataba yung gupit na matataba yung daliri ng barbero, yung 2x3, 4x5 na yun. So, manipis yung kami ng bariado. So, ganun yun. And ang trans woman, nagsimula being gay. Kaya di ba si Vice Ganda? Ba't mo na siya sa mga gay bars, etc. Tama ba ako? Yes. Was once a gay in the gay bars, etc. Ngayon, nagkapera, uti-uti, nagpag siya. But I think he does not plan to have sexual reassignment, yung papasurgery siya. Si Karen, I think one ata siya, na-operate na siya. No, may mga kaibigan ako na-operate na, and I was asking magkano, paano. Sabi ng isang friend ko, it cost 800,000 pesos. It's a very dangerous procedure. Kasi talagang may mga delicate na blood vessels dyan eh. Kaya sometimes, some of them namamatay dahil sa hemorrhage. Yung talagang ginatitigil yung pagdugo. And some of them, they die. Kaya nga, kung nalaman mo, Diyos ko, if you ask me, may balak ba akong magkaganon na operasyon? Number one, wala akong ganun palang klaseng pera. No? Wala pa. At kahit may ganun klaseng pera, ako, ibili ko rin lang ng mga grocery, mga pambahay, gamot ng nanay ko, di ba? Happy na ako sa ganito. Parang makakalilak naman ako, di ba, kahit papaano. Yes. Diba? Walang operasyon na. Yes. Diba? Nadala yan sa contour at masal. Kaya kinagayan ako dito sa mga kinig si Juju. So, nakakawa naman ito si Sir? Okay. Now, ano yung trans? At transsexual, yun yung mas ginagamit, ay yung hindi masyado nang ginagamit. Yung first, transsexual, always remember, hindi na yan masyadong ginagamit. Pero iba, they still use that. And what does transsexual is? Someone that lives outside the gender and the sex they were assigned at birth. Lalaking pinanganak at birth, buhay babae. Babaeng pinanganak at birth, buhay lalaki. Kuha? Yes. And therefore, ano ngayon ang mas ginagamit? Transgender. Transgender is someone that identifies as the opposite gender and sex they were assigned at birth.
Ibig lang sabihin niya, ako pinanganak na lalaki. Sa birth certificate ko. Ito pa, nakakatigil ha, yung mga kaedad ko. Kasi noong mga 1970s, pag tamad yung nurse, hindi makapag-antay, papasok na sa room, ano pa pala ng baby? Eh syempre, kapapa pa lang, hindi ka makakaisip ng pangalan ng anak ko. Hindi ka masigurado kung babae lalaki yun, di ba? Kasi wala pang ultrasound mo. Tama? At least ngayon may ultrasound, alam mo na, baby reveal pa, gender reveal, di ba? Eh nung mga 70s, walang ultrasound. Ang tinitingnan na, pagpangit ka, lalaki anak mo. Ganun lang yun, ikaw ultrasound ng 70s. Titingnan sa mga... So maganda ka, ay babae yan. Yes. Pero kung naiinsulto ka, ay putis ka, ay lalaki yan. Ano ba iinsulto ka? Kasi pag lalaki ka pinagbutis mo, bakit ka kasi ang pangit mo, ang dugod-dugod mo, nangingitim-nito mo. Yun ang ultrasound ng 70s, tama ba ako? Yes, yes. Ngayon, may ultrasound, ano may pangalan ng anak mo? Eh, nung ako pinanganak, syempre, hindi nga ako, wala nga ultrasound noon. Diyos ko, itong nurse na itong nakakigil. Nung kumuha ko ng birth certificate ko sa kailangan ko para sa lisensya ko sa psychology. Ako, nalaka ako. Baby boy ang nandun sa aking birth certificate. Tinaman yung nurse. Hindi natin naman baby boy. Sabi mo kasi kung baby girl sana, okay na. Doktora baby ang tawag sa akin, di ba baby? Okay na yun, may katanan. Baby girl man lang sana, pero wah. Oh, so kayo ha, check nyo yung NSO ninyo. Kasi naloka ako, pumunta ako sa Ako, kanila baby para girl. magpa-rectify niya. Ang haba-haba ng pila. So make sure you have the NSO certificate that bears your legal name. Pati period, importante yan ha, mga Maria. Either MA period or Maria, exact dapat yan, mahirap yan. Pati yung tuldo. Oh. Eh ngayon, mga pangalan ngayon, iba-iba rin eh, di ba? Ang haba, nakakaiba. Kaya ang advance mo yung mga pangalan na Rentor Tremfofal. Mga ganyan. Kawang yung bata pag isusulat yung pangalan, Rentor Tremfofal. Mga ganyan. Bakit yung pangalan? Nagdudugtog ko yung mga pangalan ng mga lolo. Hindi mo alam kung pangalan ng gabot yun, di ba? Ang maganda noon, wala kang hit sa NBI. Yeah, yes. Kasi walang kakaiba. O, balik tayo dito. Ako, pinanganak na lalaki, pero when I was growing up, I was still gay. Pero itong, nung tatin mo ako, mga 4 or 5 years old pa lang ako, ayaw ko makipaglaro sa mga pizza ko mga lalaki. Pati yung kuya ko, pag nag-basketball siya, parang hindi ko ma-appreciate yung basketball na isushoot mo, hahabulin mo, pupunta na naman doon, isushoot mo. Eh, bakit kasi nahabol-habol mo? Eh, nakashoot ka na. Makapagod. O, di ba? So, never ko na-appreciate mag-basketball. Never ko na-appreciate mag-Jordans. Never ko na-appreciate maghabulan. Never ko na-appreciate yung mga pag-wrestling sa kama. Barbie na! Barbie. Tuloy yung ate ko nasa school, pinupusit ko yung Barbie. Junior ko pala ako by the way. Junior ako. Kaya ganyan. So at that point, that young age, parang sabi ko, parang wrong yung katawan ko. Yes. Oh, when I was growing up, even in high school, if you ask me, did I ever have a crush na babae? Meron. Crush na, parang naragandahan ka na parang nagdagang ayusan. Lagi mo. Konting-konting. Sa naragandahan ka, pero yung makikipag-jerger, ayaw ko talaga. Hindi ko maisip. So, crush na naragandahan, meron. Pero yung akin, so gano'n. So therefore guys, yung ating mga transgender, nagsimula sila sa pagiging gays na. Parang si Juan, parang si Charis, diba? Ang cute-cute niya, gays babae. Pero nararamdaman niya, kung in-interview si Charis, nararamdaman hindi siya komportable sa gano'n. And let's respect kung saan yung talent niya. Sa akin lang sana, nag-transition sana siya. Pero hindi na siya uminom ng hormones para ma-maintain yung boses. Pero yun ang ganda, di ba din si Aiza? Di ba? Ngayon, makita mo, kung nakikita mo mga YouTube na ina-upload ni Charis ngayon na Jay Zyrus, okay pa yung boses niya, pero hindi niya nahihit yung mga high notes na. Hirap na. But anyway,
at least may mga recorded videos of before. Ang mga babae naman, dahil yung mga babae na pinakas ng babae, pero pinag-BST na, mga rakos-rakos na ayun talaga. No? And slowly, they will go into the norm, high school, nakabistila yan, pero bad trip siya. Before you know it, they go into transition. Ang ibig sabihin ng transition is, from being gay, they transform into the gender that they identify. Me, I'm male, I identify with the female gender. Kaya ako, sa isip, sa puso at sa gawa, piling ko babae ako. Yun ang pag ko. Yun ang pakiramdam ko. Yun ang talagang feel ko. So yan, I dress up like a female, I feel like a female, and so on. At special treat ko sa inyo, kailang pinapakitaan ko ito. Manood. Ayun! Yan, ikaw yan. Isa pa? Kaya talagang pwede ko pa ulit-ulit. Sige na nga. Isa pa. Kasi ako mo yung na mag-maintenance na kayo, ha? Kawin sila sa akin. Pero gusto, okay. So let's transition. First, lalaki-laki ka, short hair, etc. Until you go into the person and the woman that you think you are. So right now, I celebrate myself as a woman. Thank you. Okay. Kaya, you might be asking, how do we treat trans women? How do we treat trans men? So kung meron kayong kliyente sa inyong barangay, it's best to ask them how they would like to be addressed. Sabi ninyo, how would I address? Anong itatawag ko po sa inyo? Magandang tanongin. Kasi naman, yung iba, nakadakit lahat na may pabubo sa ganyan, sir, pa rin ang tawag. Diba? O mga waitress ha, importante din yan. Mga wait staff. Alam mo nang gano'n na nga, ay, ang baba ng boss. Ito mo ba yung more populas. Sige po, sir. Sir ka lang, sir. Mainitong sa baka. So, it's more important. Hindi dahil magiging maarte or what, it's being respectful. So, pag sinabi namin na, anong itatawag namin po sa inyo? Ma'am, sir, naman pa. Sige po, mas. Puto ka sa mga. Ma'am ko itatawag ko sa kanya, laki ng adab sa akin. Huwag mo lang pakilaman, ma'am na gusto Kung meron naman isang trans man siya, alam mo naman siya, paano na tawagin, anong itatawag namin? Sir ba? Kuya ba? Diba? It's important to ask. For me, my nephew still call me uncle. And it's okay, walang problema sa akin yan. I don't like to confuse them to begin with, so they call me uncle. Pero one time, naloka ako. Bumibili ako ng bra, kasi nito na ako, no? Nag-hormones ko ako dahil itigyawan ko ng high school grabe. Kaya ang side effect nun, sabi ng dermatologist ko, ang side effect, makakabubs ka. Go! Sabi ko ganyan. So yan ang side effect. So, now, ayan. Ewan, bumibili ng bra ng pamangkin kong babae. Nasa fitting room, medyo malaki. Sabi ko, sa pamangkin ko, sabi ko, Enya, sabi na siya, sa cubicle ako, Enya, you tell me the size baby, smaller size, cup A, sabi ko, kasi cup C, sabi ko, parang laki naman ng sabi ko, cup C, cup A lang. Binigyan ko lang sa, tapos after like 5 minutes, tapos sa dressing room, Uncle Ben, parang naglamig pala ako. Binusap ko yung door, we're naive, brother Sir Cole na Uncle Ben. Ayos pala! Naloka ako. Di ba nakakatawa mga ganun, pero it's okay. No? Very important sa atin, we also have to understand, ano yung Q? Ano natin LGBT? Pero ano yung Q? Q can stand for queer. Ang queer, technically speaking, ito po yung synonym for queer. Parang, synonym sa Tagalog.
Kahalintulan. ang karugan niya is strange. Strange. Parang it's something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ayan, mga kaedad ko yung mga yan. O, diba? Now, ang queer is technically an umbrella term for someone on the spectrum that does not identify specifically with any sexual orientation. Yung parang, kakaiba. hindi niya pa makakuan kung ano siya. Kakaiba. Hindi naman siya nabibis babae. Pero meron ka dati mga nagiging jowang lalaki. Pero may mga naging girlfriend siyang babae. Pero ako, hindi mo pa alam. Kakaiba. Pero yung Q is questioning. Lahat po tayo walang pagkakaiba. Dumaan po tayo sa isang phase ng buhay natin na we don't know what our gender is. Do you agree? Yes. Pero bakit hindi mo alam babae o lalaki ka ba yan? Announcing the arrival of another male participant. Ayan. Pero ang lamang nila, kay peanut butter na sila. Ay, naroon na. Kasi mo ready, okay, light check, peanut butter check. Okay. Over there. Now, at this point, yung questioning, tayong lahat dumaan sa pagkakataon na hindi natin alam ang gender natin. And it's normal. Ang tawag doon, identity crisis. Ito ayaw mo to? Eh, meron tayo na nagkaroon ka ng Mami, siya sino? Ano ba yan? Babae ka, tapos parang meron kang close na kaibigan. Na-attract ka sa sunflower. kanya. Hindi mo lang barkada bang tipo sa kanya. Kagabi namin yung kinikit-kit Parang eh. gusto mo na siyang halikan, parang gano'n. And that's okay. Trinay mo halikan, trinay mo pa. Good for the health daw yan. Kaibigan lang pala. And it's okay. Alright? That's what we mean by LGBT. Now, ano naman yung class? Hindi po yung class yung mamamatay ha. Yung class, ibig sabihin, and then more. O ito para medyo mahilo-hilo kayo. Ano yung class? Class is intersex. Ano yung intersex na yan? Ang intersex is someone who has physical characteristics that don't align with just one that don't align with just one gender. Meron mo lalaki na ka-make-up? Yes? Pero may balbas. Yes. Yeah? May mga babae, maiksi ang buhok, pero naka-make-up. So, hindi mo alam ano ba yun? Intersex ang tawag sa mga ganun. Right? Meron din mga lalaki sila, pero bihis babae, pero hindi sila galing. Nahihilo na ba kayo? Yung panahon ni Francis Magalona, meron siyang panoon meron siyang kanta noon, na pinopromote niya nakabistida siya, gamit niya yung duster ng asawa niya. Kulay disco. O yun. So yun. And that is going to be an example. Hindi po pinagbistida ng lalaki ba din agad siya? Alright? There. Next, ano naman yung A? Isa na naman yung pagkahilo ninyo. A is for asexual. Ano yung isang A? Then the word, asexual. Sa COVID, isang symptom is anosmia. A meaning wala. Nosmia, wala kang pangamoy. Anosmia. Ito naman, asexual, yung sabihin, Walang kasarian. a person who feels no sexual attraction within or outside the relationship. Ay, pag hubad ka ba dyan, wala. Wala. No, ito ba yung mga baog, yung mga tuod? Hindi. Iba yung tuod. Yung tuod, gusto mo ipagtali ka, hindi na hindi na alam na yun. Express. Okay. Pero yung asexual, he does not have any attraction to either male or female. Skin wala. No? Ang normality ba yan? In a way, per definition, deviant yan. Sila tayo ma-attract. Tama? Attraction din sa babae, sa lalaki, or both babae, lalaki, etc. Pero sa asexual, wala. Wala kang mararamdaman either male or female. Kaya dinireto, ano yung dinireto dyan sa kanya? Sa opisina, dahil mo dinireto sa barangay sa kanya, ano? Wala. Nakikipagkilala, pero wala. Maaaring asexual. Okay?
I could be a trans woman, born male, I live my life as a female, pero walang attraction sa lalaki. Possible? Yes. Yes. Possible. Pero yung assume na pagbading o transsexual, ay maraming mga lalaki yan. Hindi. Not all the time. Maniwala kayo hindi, I never had a boyfriend. Never. Right? Gusto lang yung... So, but am I asexual? Hindi. I still get attracted to men. Pero, sa tanang buhay ko sa buong 50 years ko sa buong mundo, dito sa mundo, I never had a boyfriend. Totoo? Yes! Pati mo ka pala, parang hangin pa kayo na wala pa. Hindi, at least nami-maintain niya yung No ano niya. boyfriend since birth? Debatable! Debatable! Nag-joke lang. Okay. Now, at this point, ano na yung plus? Plus could be A for ally. Hindi mo yung ally noong pandemya. Hindi for authorized person outside residence. Saan yun? Ang tawag ko sa kanila ally. Yung ally na pamilya mo sa mikro sa virus. Diba? Ano na yun? Ngayon, ang ally, ibig sabihin ng ally is campaign. So, maaaring kayo here attending this LGBT seminar, and you get to know, ganito pala ang gay, ganito pa ang transsexual, ganito pala ang queer. And you support now, you become an ally, you support the cause. Hindi karapatan ng tao ng mga LGBT. Kahit na meron kang kasawang lalaki na babae ka, or meron kang babae kasawang lalaki ka, you can be part of the LGBTQIA because you are an ally. Supportado mo sila. I just like to, pero magkakapang sila dito, yung mayor na, I forgot, ano po siya nilip ng mayor, basta meron sa may, kasi mayor doon sa, wait, alam mo na, Lingayen. Yung sa Lingayen, support niya yung mga LGBT. In fact, nagpalagpag pa sila, Miss Gay sila. Doon sa Lingayen. Pero naloka lang sa pangalan doon, Miss Gay Bagoong. Pero Miss Lingayen na lang sana, no? Kasi parang Miss Gay Bagoong. Ano yun? Mas malapit ang sa Bagoong, mananalo, parang gano'n. So, ba din kasi ang kanilang produkto. Okay? Yung kanilang mayor doon, who knows the mayor there? I forgot the name, sorry. But he's a very, very good supporter of the LGBT there. Okay? Another pwede ibig ng A, anong class is pansexual. Ako, ano yung pansexual na ganyan? O, naguto na sila ate, no? A person who experiences sexual, romantic, physical, and or spiritual to members of all gender identities expression, not only to those people who fit the gender binary male or female. In other words, kahit na ano. Kahit na ano. So, pwede ka lalaki, Pwede babae. pwede siya may love sa tomboy. Pwede tomboy, may love sa trans woman. Pwede ba? Pwede ka siya babae, niligawan yung trans woman, tapos ikakasal sila, kasi hindi naman sila. Magtatalo sila, ang magbubuntis yung lesbian. Ang gulo ng mundo, di ba? Ganon yung mga pansexual. They don't pay attention to the male-femaleness of the person. Follow? Yes. Are you still okay? Yes. Alright, very good. Now, ano naman yung cis-male at cis-female? Dami-dami talaga. Ang cis, ibig sabihin ng cis, it's a Latin word which means on the side of. Ibig sabihin yan, a cis-male or a cis-female is a person who's assigned to a certain gender at birth and identifies with the assigned gender. Ano ibig sabihin yan? Pinanganak kang babae at nabubuhay ka bilang isang babae. Cis-female ang tawag sa'yo. Pinanganak kang lalaki and you live like a male, you are a cis-male. Dapat may ganyan kasi. Sa Western culture kasi, may mga puti na nag-aasawa ng trans women. Normal lang sa kanila yun. Kunyari, jojowa ko ng afam. Ano yung afam? Yes.
A foreigner assigned in Manila. Yun yung original term, a fam. A foreigner assigned in mga puti. Di ba? At nakikita ka doon na may mga babae, may mga trans na kagaya ko, na ang jowa nila puti, at sa kanilang lugar, allowed ang pagpakasal sa ganitong klaseng mga sexual orientation. Kaya sabi mo, ano married, cis woman? Hindi naman cis woman, alam, babae siya, na namumuhay ng babae. Pag ibig sabihin mo, she's not a cis woman, she's a trans woman. Ibig sabihin, lalaki siya pinanganak, pero living as a female. Kuha? Yes. Yes? Yes. O, meron naman yung mga cis male. Ano yung cis male? Yung cis male, lalaki talaga siya, pero maaari ang kanyang asawa is lalaki. Is he gay? No. He could be pansexual. Kasi nga, wala siyang pakialam kung lalaki o babae. Ang importante sila mahalin yung tao. Love wins. Ika nga. Hindi na kayo? Anyways, parating yung merienda. Ikain yung kundilo nyo. O, sige. Kung may anti-vertigo kayo mga gawat, inumin mo na. Okay, now, look at this. You can't tell anyone that secret. Being gay is like way worse than being a thief or taking drugs. That's how, it was labeled back in my, school. Being an LGBT kid in schools in the Philippines isn't easy. We documented a lot of bullying that LGBT students still face. Some of that was physical bullying, like being pushed or shoved, in addition to things like verbal bullying or cyberbullying or sexual harassment, which can be very severe. What we actually found is that a lot of teachers participate in the harassment, and for that reason, a lot of students don't feel comfortable going to teachers to tell them that their peers are doing the same thing and are making them feel excluded and left out. Sometimes for a young LGBT person, it's really confusing, it's really disheartening when you can find someone to talk about your experiences and you can sympathize with anyone. So at the very least, teachers and counselors should be more open about these discussions. Very few schools in the Philippines have LGBT issues incorporated into the curriculum, and that can be done in a couple of ways. You can incorporate LGBT inclusive information into biology classes, or history classes, or psychology classes, and especially in sex education classes. We find that a lot of the information that students are getting in sex education classes reproduces really negative stereotypes about LGBT people. They told us that having same-sex relation is wrong, being a transgender is wrong, and then I was called out again by a teacher this time in class, and everyone was so silent. And the teacher said, God only created man and woman, no one in between. I felt ashamed because a teacher would tell me that in front English of speaking pa, everyone. The government is aware that LGBT kids are bullied and face difficulties in schools, and there are laws in place that are supposed to protect LGBT students and say that this is wrong, but without effective teacher training or monitoring by the Department of Education, no one's making sure that LGBT kids are being kept safe in school. You're supposed to train really confident and successful individual. So at the very least, you should make them realize that this is reality. Na sex happens, LGBT people exist, there are trans individuals out there, and you should instill in them at the very least understanding and respect. Okay. So, I just want you to process what you just heard. I give the group like 2 minutes, 3 minutes to give you your merienda. 2 minutes, 3 minutes also to go to the CR. Pwede? Yes. Alright, so break na ba tayo? Get your coffee, sit down. Ay, ayaw niya kasi yung may kakayukan. Ano, et cetera, sabi ng mga estudyante ko. Pero sabi ko, huwag na. Sige na to, para naman mag-protekta naman kami mga kabatingan, sabi niya. Kaya sige na nga, nag-post ako. Pero for me, given the choice, ayoko sana mag-post na eh. Kasi, ang paniniwala ko, depende sa sino nagsabi. Yes. Eh kung si Pacquiao nagsabi niya, si Pacquiao yan eh. At hindi naman siya, of course, hindi siya authority sa topic na yan. Kapag ang Pope
ang nagsabi, si Pope Francis ang nagsabi, masasaktan talaga, ako din authority siya. Eh si Pacquiao, di ba? May issue naman sa kanya na naanak na yung anak ni Mark Ranillo. Di ba? Eh, totoo naman, di ba? Si ano, Kaya si- ganyan siya pumunta sa States. Ang pangalan nun? Para tumahimik na lang. Oh, gano'n naman yun, di ba? Si ano? Kaya nga sabi sa Biblia, let the first one who has no sin cast the stone. Sa unang tao magbato ng bato, na walang kasalanan, mauna na siya. Yun ang paniniwala ko. So, ang pinost ko sa Facebook ko noon was, an opinion from Manny Pacquiao doesn't warrant any reaction from me. Repeated blows to the head can really come out your judgment. Ibig sabihin, pag meron na susutok sa ulo, yung judgment mo talagang iba. Totoo yan, hindi ako magbibiro. Di ba may mga tao mga na boxing, tapos namatay? Kasi na talagang naano yung utak, totoo yan. Maaaring ganun yung nangyari kay Pacquiao, naano yung utak, kaya yan ang sinabi niya. Yun yung ibig ko sabihin. Now, kaya nga nung maraming nagalit, maraming nang gigit, etc. Maraming kumampilit kay Pacquiao kasi may ibang tao talagang tama naman kasi ang sabi ng Biblia, God created Adam and Eve. Hindi Adam and Steve. Mga banat. So, nung marami nang nagwalma, marami nang nag-unfollow, marami nang mga nag-report kay Pacquiao, bumawi ang Pacquiao. Sabi niya, hindi ko kinokondem yung mga gay at LGBT. May mga pamangkin akong LGBT naman pala eh. Ang dami ko pong LGBT na worker sa bahay ko naman pala eh. Kahit yung sa mga kapatid ko naman pala eh. As a person, hindi mo sabihin na galit ka sa kanya. Kinokondem mo siya. Who am I to judge the person? Naman pala eh. Diba? Lahat tayo kawangis ng Panginoon. Oh, marami nang marami nang umalma, marami nang nagalit sa kanya. Para damage control, bumawi siya. Anong lesson dyan? Ngayon, mas sensitive po to tayo dapat sa pangkarapatan ng lahat ng tao regardless kung babae, lalaki, bisexual man or transgender. Lahat po tayo may karapatan. Tama? So you should be very careful. Hindi po bading siya, you will not respect the person kasi bading siya. Pag lalaki siya, restitutin mo. All of us should start changing the perspective na every person, regardless of gender, race, social economic status, religion, at kung ano-ano pa mga grupo, all of us are accorded and we should be given the right respect. Tama ba ako? Yes. So yun ang ibig kong sabihin. Kaya nga, noon, nanonood ako ng bubble gum. Gusto ko nanonood ng bubble gum noon. Mga 90s. Isang galing na makakasulat ni Michael V. sa mga jokes doon sa bubble gum. Ano yung mga, yung alien, mga ganyan, ganda-ganda ng mga yan, mga boldest five things niya. Pero, I stopped watching bubble gum already nung inaapi na yung mga bading na characters. Kung napapansin nyo, yung mga characters ni Baba G at ni Diego, di ba sila yung pinapalo ng dyaryo, binabasa ng tubig, pinawalakyak, and that is giving you the signal and the unconscious lesson na magbading at pangit, pwede mo siyang bastusin. Pagbading at hindi gaanong kagandahan o katalinuhan, pwede mo siyang gawing katatawanan. Kaya nga for me, as an advocate for the LGBT, sana pagbalik nyo sa inyong mga barangay, wag lang ang gay pageant, wag lang mga Miss Gay, Rizal, Miss Gay, Manggahan ang gawin ninyo. Make the LGBT people in your community functional. Make them productive.
make them be visible in your barangays na tumutulong para gumanda ang inyong mga barangay. Tama ba ako? Huwag lang be pageants. Huwag lang yung mga katatawa na naman ng mga tao. Tapos sila, now, the swimsuit competition! Tapos ano, di ba? Tinamari nila yung mga kanila. Tinamari nila. Diyos ko, sakit siguro. Pinagtatawa ng mga tao. Tama? Yes. Sa tanang buhay ko, I never joined a pageant. Hindi na walang karapatan. Feeling ko baka manalo pa ako in fairness. Pero, hindi ko, wala sa sistema ko yun. Feeling ko. Nag-judge ako ng Miss Gay, oo. Pero yung contestant, mahirap din kasi yung mga tao na hindi edukado, na bubulya-bulyawan, yung mga, ibang mga sounds na gagawin nila, higawan. And that for me is not okay. Yung Miss Gay noon, ako talagang nakakaloka. Pero yung Miss Gay ngayon, hindi ko na alam. May insulto pa yung babae, mas maganda pa yung bading kaysa sa babae. Tama ba ako? Yes. Yung ating yung Miss Gay International ba yun? Si Lars Pacheco. Nakita niyo siya? Ay, ang ganda-ganda, di ba? Pati ako na-ingit, ang ganda-ganda niya. Yung nga lang, medyo hindi siya sa panalita masyado. Therefore, guys, yan si Vice ganda ngayon. Noon, gusto ko din nanonood ng Showtime. Pero ngayon na, maganda na siya, maganda medyo na may postura siya, super yaman na siya. Medyo parang napansin ko, Parang ano. pagpangit yung bading, Mm. parang kilokot siya niyan. Oo. Eh kung hindi naman naman, if you go to kanyang mga previous na picture, hindi naman siya maganda. Kaya siya nag-wig. Kasi nakakaligo na siya. And for me, mas okay si Vice Ganda nung unang-una. Yung mga pelikula na ngayon, parang hindi ako masyadong naaaliw na. Over ano. No, parang nakukomment na ako. Ang gusto ko sa pelikula niya, Petrang Caballo. Yun lang. The rest parang insulto sa aking katalimuhan kasi parang ang babaw ng jokes. So therefore, at this point, pati sa aming mga kabalingan, sa aming mga LGBT, we also discriminate each other. Do you see that? Kaya nga, I want you to learn to support everyone regardless of their gender. Ngayon, si Vice, of course, maganda na talaga siya. Pero tanggalin mo lahat ng makeup and what have you. Wig and lahat. She should not try to put down other gays. Kaya nga yung Miss Q&A ng mga contestants, so it empowers mga bading, mga trans women na hinagandahan. Sometimes it also trying to underscore na ang mga bading, pang comedy lang yan, natatawanan lang yan, which should not be the case. As for me, mataas ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ako mayabang hindi ako nagayabang. When I was young, meron yung mga nagdadasal, kada buwan ng May, bago COVID, may mga babae sa barangay na dala-dala yung mga Mother Mary, yung rosary, mga ganyan, ibabahay-bahay na, Black etc. Rosary. Hindi ko kalimutan ko, I was 8 years old. Tapos yung leader ng prayer, dito sila ha, the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Tapos niya yung dasal, God bless his family. Ay, santa si ma'am. Tapos sabi ng nanay ko, agurin lang ha, hindi pa sila sandali lang po, wala ko ng pera, pang donation. So my mother went to the room. Nandun pa ako, 8 years old ako. And you know what these women of the barangay do? What did they do? Hindi na ako yung kasama niya eh. Ay, pala yung ano nila. Pala yung kotse nila. Ako, balita mo, may babae yung kasama niya sa kanya. Ay, kawawan mo. Balita ka naman, hihiwalay na sila. Kasi ako, no? Tapos narinig ko, kaya, yung kanilang bunso, magiging batig. Hello, nandito ako. Ay, kawawa naman. Nung sinabi na yun, parang hindi ko maintindihan. Kadadasal lang nila ha. Kinayin ko sa host, God bless this family. Sabi. Tapos nilang pinag-chichismisan yung nanay ko. Tapos nilang pong kawawa. Nung sila ng kawawa naman, at nagiging bading, at iniwan ng tatay, those were the 3 things that stuck to my mind. 8 years old ako na, 1982, ako pa sa sinilaki mo. Hindi ko maintindihan
hindi ko maintindihan talaga yun. And ever since nangyari yun sa akin, naririnig ko yung sinabi ng mga matatandang yun, I promised myself, sabi ko, pag bubutihin ko ang buhay ko, and I will make sure I will have a very good job. No? Oh. At first, parang ginawa ko din sa gusto kong makita sa kanila. Pero ang ginawa ko, I did that because I like to change how people see LGBT people. Hindi lang kami pang parlo, hindi lang kami nandun sa mga part na nag-aalala ng lalaking pwedeng i-sex or what. We have LGBT who are very respectable and having high positions in society. Tama? Yes. Kung meron kayo makilala sa ako na yun. Isa na kayo sa kilala nyo na may isang doktor sa Baguio City na ganito, pero respetable. And I want to change that. Slowly, baguhin po natin. Kanina may isang babae, isang participant na nagpag-picture sa akin, I forgot where she is already. Yung asating anak daw niya, ang asawa niya kagaya ko. Ayan. Very, very proud din siya, supportado yung anak ng lalaki na asawa niya ganito. Very, very happy ako for that. So slowly, wala yan kung babae o lalaki, bakla o tomboy. Ang importante, nagmamahal. Yes. Yun ang importante. Yes? Yes. So therefore, ngayon kung susuriin natin itong mapang ito, yung mga blue areas po na ito, ay ang areas kung saan pinakamaraming mga 15% of the Filipinos residing in these blue areas have ordinances, may mga batas silang against discrimination. So itong mga areas na ito, tignan nila kung nasaan po kayo. Puerto Princesa, Bacolod, parang weather forecaster dito, di ba? Dadaan po ang bagyo dito, kung saan nilinis po siya itong ano ito. At by linggo, aalis na po sa ating Philippine Area of Responsibility. Okay, alert po tayo, iba ang may handa. Oh, diba? So, pwede. Pwede. Diba? Now, the incidents described in this report illustrate na meron silang mga batas, barangay level, or even in the national level that has already trickled down to this area. So kung titignan mo to, tingnan mo na kung nasaan. Cavite, congratulations, nandiyan na kayo sa mapa. Batangas, meron na rin. Yung iba, pakonti-konti, Dagupan, meron na. Vegan, meron na rin. No? Pero ang wish ko, let us paint the Philippines blue. Make sure that these ordinances, these laws are going to be shown and being implemented in your areas. So, mga instances, totoong mga kaso po ito. Ito ay San Carlos M., 90 years old po siya, gay student from Olongapo City. Ang sabi niya, nung high school siya, tutulak-tulak siya, susuntukin siya, and I get out of school, they follow me and push me and they call me gay, fagot, and things like that. Naranasan ko din yan. Pero, at one point sa akin, nanlaban ako. Tinatawag kong, one time, naglalakad akong ganyan. Tapos, hi, Myla, Myla. Gumagos. Ako naman parang, Myla, Myla. Tapos bilang sabi mo lang, Myla, wait, Myla, wait. Sa mga mo agad, no? Ganyan-ganyan mga kalalakihan noon. And that is actually a form of discrimination. Name calling yan. May lawin. Sabi yung ganyan. May lawin pala ibig sabihin. Now, here comes Benji, a 20-year-old gay man from Manila. I was depressed. Maraming nagsusuicide na LGBT because they are being discriminated. They are being forced to be inside their rooms. Paglabas nila, kukutsain sila. No? How many of you saw me enter the hall kanina? How many of you saw me enter the hall? Or right now, as you saw me right now, if you see me right now, would you know that I am a trans woman? A trans woman, rather? No. Sino ang alam na, o trans woman yan? Ako babae. Sinong sabing, hindi? Babae yata yan. Diba? So at what point, ang mga hindi masigurado, iba naman parang wala, dead na lang. Alright? Mga waitress, parang ganyan. Now, why am I sharing that?
Because at one point, when people are bullied, when they are now going to feel that they are unloved, no? They will feel so alone. They feel rejected. Ano mangyayari? They would just want to end it all. At marami na po nagsusuicide na mga tao na hindi nila alam paano mag-come out. If you ask me, through experience ko, how did I come out to the family, my family? Wala na may sit down na kausap kami pamilya ng mapa, dating po ako. Walang ganon. Parang, napansin ng mga kapatid ko, wala akong mga lalaking friends na basketball kami. One time when I had the courage, nag-birthday ako, doon ko na-invite yung mga friends ko, mga bading. Doon na-confirm. Confirm. Si Junior ay baduch. Wala na magiging senior, junior, the third, the second, wala na. It stopped with me. So yun na yun. And you know what? Every time that I would graduate, no? Kasi sa school namin, pag honor graduate, na muna ko. very special ang upuan ng mga magulang ng honor graduate. Pag hindi honor graduate, doon ka sa likod. Kasi pinakalasipinit, walang aircon, walang electric fan. But I make sure every time I graduate that my father, my mother will have the best seats all the time. So, kahit sabi ko, sa tingin ko, ang aking prinsipyo, kahit ganito ako, I would still learn to honor my parents. No? Hindi ko sila babastusin, hindi ko sila kahit aanhin, because at that point, I may be a failure to them. Kasi nga, ginawa kong junior ng tatay ko. Ang purpose ng mga lalaki maging junior yung mga anak nila para mag-immortalize yung kanilang pangalan. Gulmami ang pangalan nila. Sorry na lang. Diba? Kaya ang pangalan ko, Rolando Mamaat Junior. Ang Bruce ko, diba? Kaya sa akin, so pupunta ko sa bangko, wala pang pandemic, wala pang mask. Punta sa bangko, in-cash ng cheque. Kasi sabihin nung teller, ay, yung authorization letter. Authorization letter na. Parang kayo Rolando Mamaat. Ako si Rolando Mamaat. Ay, sorry po, ma'am sir. Ganyan. One time pa, may tumawag. Hello? Sabi ko, ay, good morning po. Pwede ako sa Rolando Mamaat? Speaking. Sabi ko ganyan, ay, asawa niyo po ba ito? I am Rolando Mamaat and I'm very much single, sabi ko. Tapos sabi nung kausap ko, BDO po ito kasi qualified po siya for loan. Bakit mo pakisabi ko sa asawa ninyo? Ako kasi Rolando Mamaat eh. Diba? Third kwento, may padala. Nag-talk ako sa La Union, nagpadala sila ng mga mangga, payapartas. Rolando Mamaat na laki doon sa Piclis. Punta ko sa Partas, doon sa may dispatcher. Ay, kuya, kunin ko po yun, yung plan, padala. Ay, Rolando, opo kuya, para sa asawa niyo po. Para wala lang usap-usap. Opo kuya. Kasi sabi ko, po si ako, diba? So mga mga bagay, I turned it as something na when people laugh at my name, kasi Rolando Mamaat is ganun itsura, I turned it already as a form of comedy na. Yung parang, ang sarap manlin lang ng tao, promise. Yes! One time, may tinap ako ng parang traffic management group, TNG. Nasa-drive ako, tapos, good morning po ma'am. Lisensya lang po, check lang po. Sabi niyo, ako po kuya. Sabi niya, ay, sa lalaki po to, sa asawa po. Ako po, kuya. Ay, sorry po ma'am. Sige, thank you po ma'am. Sabi na lang, sometimes madidepress ka pa, ganyan. Ay, ako na, accept it. Some of my friends are asking, should I change my name? Balik ako na yung pangalan mo kasi maraming mga nalihilo sa'yo, etc. And I told my friends, I don't like to change my name. No? Because it's given by my father, selected by my father. No? My father gave my name a JR.
Rolando Maat Jr. But I don't want to change my name. In fact, I even honored my name, our name with my father, because I now gave our name a DR. Yes. Dr. Rolando Maat Jr. Yes. Sa Biblia, honor your mother and father para lang ang suswertihin. Yes. Mga millennial, tama yun ha. Kaya pag kayo nakakaloka yung nanay mo, sige na kumain na kayo, enjoy your meal na. Pero honor your mother and father pa rin. Yes. Now, moving back. May mga estudyante na ang mga culprits, teachers are ignored and even participate in bullying. Pati mga teachers, sila mismo ang mga proponent, pasimuno sa pagbubuli sa mga estudyante. O, di mga sartutukan ng mga teachers na ito. And the bullying is so much very, very devastating. Totoo po yan. I was in high school because it was in the 90s. Ang mga bading are seen to be troublemakers. No? And usually, pag mayroong problema sa school, tapos mayroong mga nakipag-away, ang blame lagi sa bading. Lagi kami, hindi naman kami may kasalanan. There's even one time, 4th year, no? 2nd year kami, pure boys school to, practical arts. Ang bawa na ng dalawang buwan, parang nag-debate lang. Participate po ba kayo? O napadaan lang kayo? Participate sila. Ang bawa, parang table for two lang kayo. Table for two. VIP ba yan? Oo, kasi ikaw nag para sa akin. Or board of judges mo kayo. Kaya, balik tayo dito. So, noon, 2nd year kami noon, pure boys school, ang topic namin was electricity wiring. Kasi kung nga bakla, di ba? Hindi ko malang sa mga wiring yan, di ba? Kaya po yung gumagawa ng wiring ko. Pero before the start of that, yung teacher namin na lalaki, sabi niya, so that you can understand electricity, you should feel it. Sabi niya. So ginawa niya, tinawag niya lang mga bading na mga estudyante niya. O isa ako doon. Diba? Tinawag niya kami ganyan. Tapos join hands, sabi niya. Tapos meron siyang parang contraption, magnet yun, na may mga wire. Tapos may parang clip, hahawakan mo yun. Eh, ang malas ko pa, yung holding hands ko, pasmado. Tapos kung hindi ko na lang kuryente ko yung mga bakla, na kuryente mga bakla. And sometimes, there are teachers who are really like that. You know, they make fun of gays. And they think that they can change gays into normal people, open and close quotation marks. In fact, nag-4th year kami, lahat ng mga bading, pinag-training pa maging officer sa CAT. Kalbo-kalbo kami nung kahit nung one summer. Pero buti na lang, nauso yung pelikula ni Demi Moore na G.I. Jane. Yung kalbo siya doon. Kaya parang bakala, G.I. Jane. May mga parang mga bakala para i-consuelo yung mga loob nila. So why did I share that? Because you cannot change the identity of a person. Kahit ano pag gawin mo, kuryentehin mo, pag-marchahin mo, etc. Hindi mababago ang kanilang orientasyon. What you can just do is learn to accept. Learn to support. Maybe you can just guide them, oh, masyado pala, hindi kasi ha, o, kaya kayo binabastos eh. Kasi sometimes may mga bading naman kasi na, talagang ang lalang din na, hi kuya, hi papa, opa, magayang-gayang, kasi sila binabastos. Tama? Yes. Ang prinsipyo ko, what you need, you have to give. If I demand respect, I should give respect. I will respect everybody. Are there times that I don't get respected? Yes. But do I disrespect those people? No, I continue to respect them. One time I was in Alaminos, Pangasinan. Maaga ko dumating doon sa seminar, and I just like to see the beach, etc. So they were still having their snacks or one thing. Punta ko sa beach. Tapos meron nagmamap na parang maintenance nila. Gusto ng tao doon sa restaurant nila. So doon yung beach. So duman ako doon. And you know what? I smiled at the nagmamap. Tapos sabi nung magmamap, kapag ang babae may bigote, ito ay lalaki. Gumanon siya. Eh walang tao doon, ako lang. At hinayaan ko lang siya, punta ko sa beach.
Kalma ka lang bakla, kalma lang. See God in all people. See God in all people. Pabalik ko, ano siya. Thank you, kuya. Tapos, tumun siya. Tapos, nung nagdi-deliver siya ng snacks, tapos ganyan yung door nila, nung nakita papasok na siya, binuksan ko yung door ko. Kuya, yan na, oh. Binuksan ko. Thank you po, thank you po. Siya pa rin nahiya. Because even if he disrespected me, I continue to respect the person. That's how it is. I did what I need. I want to be respected. Hindi ko i-demand to. Patuloy ako mag-respect. Kaya nituro nyo din sa mga LGBT sa inyong mga lugar. Some of them kasi, they are binabastos. Kasi sila mismo nang babastos sa iba eh. Diba? So they have to teach, to really learn that I will have to be respected if I do respect myself. Respect, self-respect is very important. No? So that is the thing there. And therefore, the mistreatment that students face in schools, pinapagrabe yan ng mga polisiya at practices na it's excluding them from the environment. Mga policies ng school na it further excludes them. What do I mean? May mga uniform at dress code. Honestly speaking, hindi mo kasi magandang legs ko. Bihira ako mag-skirt. Although I do skirt ako pag nakakapag-wax na ako. Pero, there are some schools who will say na, babae ka ito uniform mo, lalaki ka ito uniform mo. But mind you, later in my next slide, meron ng schools na nag-aanaw, kung ikaw babae, pero ang isip mo, lalaki ka, you can wear the male uniform. Inaalaw na. Yes. Iyan mo lang, pag trans women ka, trans woman ka, tapos alam mo babae ka, you can wear the female uniform. May mga schools na gano'n. I will mention one in a little while. Meron naman yung mga restriction on hair length. Diba? Eh syempre nga nung high school kami talagang 2x3 nga, diba? Tapos kinalbo pa kami ng C80. O ngayon syempre, revenge of the bakla. Nung nagtatrabaho na ako, nagpa-long hair ako. I was a college instructor in the College of Education. Tapos tinawa ko ng dean ko. Sabi niya, then, you have to cut your hair. Sabi ko sa dean, bakit po? Because we have to set good, you're a role model to your students, sabi niya. So sabi ko sa dean ko, I appreciate and I see the request, ma'am, sabi ko. But if you can give me a research that will correlate length of hair and the expertise in teaching. And it shows that the longer the hair of a male teacher, poorer ang pagturo niya. So kung pakita naman ng research na, pag mas mahaba ang buhok ng male na teacher, hindi siya marunong magturo. Pag mas maiksi ang buhok ng male teacher, mas mabilis siya magturo. Kung may studying gano'n at may gano'ng findings, I will cut my hair. Sabi ko sa dito. Kasi sabi ng dito, nag-look ko talaga. Make sure that you just tie your hair in a very neat way. Kasi malinis naman ako. I make sure that I really make my hair neat and clean and well-conditioned. Wow. Diba? Ayaw wala yan sa buhok. May ibang teacher na, may siyang buhok na di mo magturo. Binubuntis pa yung estudyante. Diba? Eh sa akin, it long ako, I know the ethics of a teacher. So that's what it means. Wala yan sa buhok. Kasi Jesus Christ nga, di ba haba ng buhok, he was the best teacher in the world. Oh. Wala yan sa buhok. Next, gender dress rules. Ako yan na sinasabi ko sa inyo. Gentlemen, what if nag-CR ka? Sakwa na sa urinal ha? Tapos katabi mo ako. Gentlemen, okay lang? Yes or no? Kuya. Okay lang sa'yo? Ha? Sigurado ka? O tara, CR tayo. And even for me, sometimes I am dressed like this, wala pang pre-COVID ha, I enter the main CR, sometimes naloloka yung mga kalalakihan eh. Kasi kung kaya naghugas ako ng kamay after I did my thing, example. Tapos papasok yung lalaki, ay sorry, hindi ganyan yung sign. Ano dito sign?